Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok ng daigdig kayo naroroon. No? At kamusta kayo dyan mga subscriber ko sa Europa, Amerika, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore at Kuwait, no? At sa iba't ibang parte pa ng ating mundo. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na tinatalakay sa kasalukuyan dyan sa Quad Committee ng ating mababang kapulungan. Ito po ay tungkol sa pamamahala ng ating kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte nang siya pa ay isang pinuno or secretary ng Department of Education at sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng ating Republika. Ito pong issue na to ay tungkol sa kapangyarihan, responsibilidad at sa hindi natitinag na kumpas ng integridad. Medyo nakakalungkot isipin na ang atin pong kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte na minsan ay tiningala ng ating taong bayan, lalong-lalo na sa siyudad ng Davao bilang isang visionary leader. Bilang isang leader na nagsisimbolo sa katapatan at katapangan na labanan ng kahirapan sa ating bansa ay ngayon ay naharap sa maraming aligasyon at akusasyon ng korupsyon sa ilalim ng kanyang pamamahala sa Education Department at bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Medyo siya po ay nasasangkot ayon sa ating mababang kapulungan at maging sa ating Senado. Siya po ay nasasangkot sa mga iba't ibang klaseng uri ng korupsyon na kanyang allegedly ginawa when she was still the Secretary of Education. Hindi lamang mga simple at maliliit na halaga, kundi mga pondo ng bayan na nagkakalaga ng daan-daang milyon na hanggang sa ngayon ay hindi niya maipaliwanag kung saan ginamit at saan napunta ang ipinagkatiwalang pondo ng taong bayan sa Secretary of Education when she was still its secretary and sa Office of the Vice President. Ngunit sa ilalim ng maskara ng tagumpay, nagtago ang isang madilim na sikreto. Isang sikretong sisira or sumira na sa imahe ng dating hinahangang leader mula sa southern part of the Philippines. Marami pong mga katibayan ang ating pong nasilayan sa pagdinig dyan sa ating mababang kapulungan. Mga ebidensyang nagpapatunay ng hindi tamang paggamit sa pondo ng bayan. Ang mga pondong ito ay hindi lamang nagkakahalaga ng 10 o 20 milyong piso, bagkus ito ay nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na hanggang sa kasalukuyan na hindi maipaliwanag ng Office of the Vice President. Ang kanyang pong pagtanggi na humarap sa Quad Committee, ang kanya pong patuloy na pananahimik kung saan talaga dinala ang pondo ng bayan ay isang maliwanag na paglabag sa tiwalang ipinagkatiwala ng ating mamamayan at isang paglabag din sa mga prinsipyong ating ipinundar sa ilalim ng saligang batas. Malalakas ang ebidensya na ipinakikita ng ating mga kongresista o ng ating mababang kapulungan sa ating bayan, sa ating taong bayan. Ngunit hanggang sa ngayon nga ay wala tayong nakikitang kasagutan mula sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Saga ng akin, dalawa lamang ang pagpipilian ng ating Vice Presidente. Ang unang pagpipilian ay magbitiw sa kanyang posisyon bilang Vice President or harapin ang panawagan ng taong bayan na ipaliwanag kung saan dinala ang daang-daang milyong pisong pinagkatiwala sa kanya bilang Vice Presidente at dating Secretary of Department of Education and Culture. Kailangan niyang harapin to. If the Vice President cannot explain where all of these funds went,
this is the time for her to resign as Vice President of the Republic of the Philippines. Ang atin pong Vice Presidente ay kasalukuyang nahaharap sa mga malalakas na ebidensya patungkol sa misuse of public funds na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President maging sa Office of the Secretary of Education. And instead of accepting the responsibility of explaining or justifying as to where the public funds went, the Vice President chose the path of defiance. Ang kanya pong patuloy na pagkapit sa kapangyarihan ay magdulukmok lamang sa kanya sa mas malalim na pagsusuri, sa mas malalim na investigasyon na isasagawa ng ating mababang kapulungan. Naalala ko tuloy yung salitang delikadesa na atin pong inangkat sa mga Kastila na sumakop sa atin sa loob ng 333 years. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay kadalisayan or katapatan sa ating bayan. Kasi ang ating leader, lalong-lalo na yung mga humahawak ng mga posisyong makapangyarihan at maimpluwensya ay dapat nagtataglay ng pakiramdam ng karangalan at responsibilidad. Ang kanilang patuloy na pagkapit sa kapangyarihan, sa kabila o sa gitna ng mga malulubhang mga akusasyon or aligasyon ng mga maling gawain ay hindi lamang immoral, kundi paglapastangan at kawalang galang sa mga institusyon na ating ipinundar, lalong-lalo na sa mga taong umaasa sa ating pamahalaan. Kaya nararapat lamang na ating panawagan na magbitiw na sa pwesto ang ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte.